Instagram at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Good news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, derechahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo. Nasaan man kayo ngayon, ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Napapakinggan at napapanood niyo po kami sa DWAR 1494 sa Abante Teletabloid. Napapanood niyo rin ang ating mga programa sa Sky Cable Channel 85, sa Converge, Blast TV, Samsung TV Plus at iba pa. Siyempre sa TCL Smart TV at ganoon din sa Cable Link. Napapanood din tayo sa Amazon TV, dyan po sa North America. At syempre, sa buong mundo, napapanood tayo sa ating social media platform gaya ng Facebook, YouTube at TikTok at iba pang mga platforms. Samahan nyo kami sa loob ng 1.5 oras na makabuluhang talakayan sa samot-saring issue dito sa bansa. Dito lang sa Inbox. Sa ngalan po ni Kabanting Eli Saludar, ako po ang inyong yayamanin sa iksatswabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Araw ng Martes, ika-6 sa buwan ng Enero 2026. Narito muna ang ating mga headlines ngayong araw na ito dito sa Inbox. Inaprobahang 2026 National Budget, kukwestiyonin sa Korte Suprema. Siyam na miyembro ng gabinete delikado sa ikinakasang cabinet revamp. Panibagong plunder case isinampa ng NBI kay Zaldico. Senator Villanueva, Bong Revilla, pumalag sa aligasyong tumanggap sila ng kickback. At DepEd, binoljak ng COA dahil sa mga ghost students sa voucher program. Alas 10:38 na ang oras natin sa buong kapuluan, mga kaabante. Kino-question ho ni House Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice ang constitutionality ng 2026 General Appropriations Act sa Korte Suprema. Sinabi ito ni Erice dahil sa pagkakaroon umano ng 2026 gaan ng mga unprogrammed fund na labag sa saligang batas. Ayon kay Erice, kasalukuyan na nilang binubuo ang petisyon na isusumite nila sa Supreme Court. Naniniwala naman si Kabataan Party List Representative Rene Luisco, Gabriela Women's Party List Representative Sara Jane Elago at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang hindi pag-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga allocable sa pambansang budget ay titiyak na magpapatuloy ang pork barrel system, patronage politics at korupsyon sa pamahalaan. Baka nga makontak natin si Congressman Erice. Oo, magandang pag-usapan na rin kasi ang sabi ay may benito si Pangulong Marcos na bahagi ng GAA. Hindi ba kasama doon? Hindi ba ito yung sinasabing unprogrammed fund or allocations
na gustong ang tawag dito, na gustong matanggal dito sa GAA. Ano ha? Kasi ano yung palabas lang na mayroon silang binito, palabas lang na mayroon para lang mema, parang ganon. Kaya siguro kailangan natin ding malaman, ano ha? Ano kanyang naging basehan hinggil sa bagay na to? Saan niya ngayon nakita itong mga bahaging ito ng GAA? Ano ha? Dahil yun nga, ang pinagbabasehan naman natin ay yung salita. Kasi kahit na maraming hindi naniniwala, kailangan para we still have to take it from the words of the president or from the mouth of the president. Sabi niya may mga vinito, hindi ba may mga navito na bahagi ng GAA. So ano itong tinitingnan ngayon nitong sina Congressman Erice at iba pang mga kontra sa GAA 2026. Kasi hindi na ho ito GAB eh. Hindi na ito Appropriations Bill, ito ay Appropriations Act. Isa na ho itong ganap na batas. Ano ha? Kaya kailangan hong maintindihan natin saan humuhugot ngayon itong si Congressman Erice. Kasi naiintindihan natin yung kanyang stand. Ano ha? Dahil kung magkakaganon, ang magiging senaryo natin, di parang pinalitan lang natin yung pangalan. Pero hindi natin tinapos yung isinusuka nating korupsyon nung nakaraang taon. Yan ang aking pakiramdam at ang aking opinion hinggil dito sa binabanggit nito ni Congressman Erice. Parang sinasabing, hindi totoo yan. Di ba ga? So, sana sana magkaroon tayo ng chance na makakwentuhan natin o makahuntahan natin si Congressman Egay Erice. Dahil mabigat to eh. It's tawag dito, ito'y isang malalimang check and balance sa pagitan ho ng ehekutibo, sa pagitan ng lehislatura, at ngayon ho ay madadamay o madadawit ang Judicial Department, di ba ga? Ang Supreme Court. So titingnan natin ngayon saan ngayon at ano ang pinaghuhugutan nitong si Congressman Egay Erice. Samantala, labas muna tayo ng himpilan, pondo para sa mga manggagawa apektado sa pagvito. Ito yung sinasabi ko, di ba ga? Sa pagvito ng Pangulo sa budget. Umabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Good morning, Miss Mavic. Good morning, Ronnie. Happy New Year. Happy New Year. Tinuligsa ng Makabayan Black sa Kamara yung hindi pag-aproba ni Pangulong Marcos Jr. sa 43.245 billion pisong pondo na nakalaan sana para sa pagbabayad ng personal services requirements sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang pondong ito ay para sa pagkuha ng mga bagong kawani at sa pagbabayad ng retirement benefits ng mga sibilyan at unipermadong kawani ng gobyerno. Ang nasabing pondo anya ay orihinal na kasama sa National Expenditure Program na isinumite mismo ng Malacanang at nanatili rin sa House General Appropriations Bill. Pero inilipat ito sa unprogrammed appropriations ng Bicameral Conference Committee para magbigay daan sa mga insertion at ngayon ay tuluyan ng tinanggal sa General Appropriations Act dahil sa veto ng Pangulo. Sabi ni Tino, walang ibinigay na paliwanag o kahit anong katwiran ng Pangulo para i-veto ito. Sa kabila ng katotohanan siya mismo ang nagpanukala ng pondong ito para sa gastusin ng mga kawani. Wala rin daw ibinigay ang Pangulo na pangako na magkakaroon ng karagdagan o supplemental appropriations upang punan ang kakulangan ito. Sa kabuuan, 43.23 o 235 billion pesos ang kinaltas dahil sa veto at 10.7 billion pesos ang tinanggal para sana sa pagkuha ng mga bagong kawani. Apektado nito ang mahigit sa 259,000 na job order at contract of service workers sa pambansang pamahalaan, kabilang ang mahigit sa 41,000 na professor, instructors at kawani ng administrasyon sa mga state universities and colleges.
Dahil sa kaltas na ito, ayon pa kay Tino, hindi na maaaring maregular bilang mga empleyado ng gobyerno at mapipilitang tiisin na naman ang isa pang taon ng mababang sahod at labis na trabaho bilang mga kontraktual. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Miss Mavic, Yes. Mavic, gusto kong maintindihan. Kasi yun nga, itong binito na ito, anong bahagi ito ng GAA? Itong navito? Kasi meron silang, parang nung una, merong binanggit sa mga naunang report na merong mga unprogrammed allocations or something na navito si Pangulong Marcos. Yes, Oo. yes. Alin ito? Alin naman itong ito. kina-question na ito nila Tinyo? Ito naman daw ay nakapasok na ito actually Mm. dito sa National Expenditure Program. Okay. Ibig sabihin, programmed ito. Mm-mm. Personal services requirements para to sa mga manggagawa. Ang problema, dahil sa mga ivinito niya, nadamay ito na 43.2 billion pesos na instead ay inilagay sa unprogrammed appropriations na ilipat, pero kalaunan nung nagvito, natanggal din. So ibig So, sabihin, totally na idamay. yung budget na yan nasa NEP na. Pero Nasa NEP tinanggal, inilipat sa unprogrammed appropriations. Correct. Tapos, oo. ang naglipat ay ang Bicameral Conference Committee, yung komite, Mm-mm. para magbigay daan sa mga insertions. Teka muna. Okay. Akala ko ba'y tapos na yung lintik na insertions na iyan? Aba, ewan ko ba? Kung ikaw nalilito rin kami. At ngayon, Oh. tuluyan na ang natinanggal sa GAA, dun Mm-mm. sa General Appropriations Act, dahil sa veto ng Pangulo. So in other words, ang conflicting, ang Pangulo pa nga ang nag-propose nito para sa mga manggagawa, pero kalaunan sa kaka-review, kakaalis, kakatanggal, dagdag bawas, Mm. natanggal ng tuluyan. Ba't nagkagano? Sino nagdidesisyon dyan? Hindi ba dapat ang presidente ang nagdidesisyon dyan? Eh siguro alam mo sa dami ng mga items, Mm. hindi nila nagita ito bilang prioridad. Hindi. Ewan ko kung tama ako, Mavic, pero nasa NEP na. National Expenditure Nasa NEP. Program. Nasa NEP na. Correct. Di ba ga? So, ibig sabihin, Oo. nakaprograma na ito. Correct. Bakit pinakialman pa ng mga Herodes na yan tapos tinanggal? Ay, di sana Inilagay doon sa- di ba? Anong Inilagay sa unprogrammed. Oo nga. Bakit Ibig tinanggal sabihin, dyan sa para NEP? isa-isang tabi muna. Mm. Itinanggal sa NEP. Parang, Doon sa House Bill, Mm. sa House General Appropriations Bill, nandun din yon. Mm. Pagdating ng BICAM, inilagay sa unprogrammed. So, ibig sabihin, kung magkakaroon muna ng pondo, saka na yun magkakaroon ng pondo kasi inilagay muna sa unprogrammed. Ibig sabihin, ano muna yun, sa isang tabi muna. Di ba Ang yung problema, yung unprogrammed appropriations, di ba technically may budget na yan? may budget. Oo. Kaya lang, hahagalapin pa nila, tama ba yung word ko? Hagilapin. Hahanapin pa ba nila? Okay. Yes. So, Kung ibig sabihin... saan kukunin yung budget? Ayun. Ibig So, sabihin, yung mga unprogrammed, Hindi may pa budget, alam. tama. Oo, kaya lang, hahanapin mo muna kung saan yung pwedeng makakuha ng budget para ilagay doon. Yeah. Ang gusto nating lahat ay magkaroon ng magandang serbisyo ang gobyerno, hindi ba ga? Correct. And para magkaroon ng magandang serbisyo ang gobyerno ay siyempre kailangan niya ng episyenteng bilang ng mga naglilingkod. Mga trabahante, di ba ga? Tama. So, Tama naman yun. Ang problema ngayon, kapag hindi mo sila na kagaya niyan, yung mga plantilla position, ibig sabihin, hindi na naman ito ma-applyan. Hindi, kasi nga wala mong budget. Yun na nga. So, ibig Ayun, sabihin, pansosweldo nila. puro mga CS pa rin, contract of service ang lahat ng mga magtatrabaho. Na kapag Contractual. naisipan nilang pumasok ay saka, at kung hindi sila papasok, hindi magandang estilo to kasi yung mga casual na yan, mga contractual na yan, minsan, lalo na pagka sa mga probinsya, ay palakasan system din yan eh. Pagka hindi ka mahina, pag di ka malakas, Aba, di ba ka? hindi lang yan. Oh. At karamihan,
sa mga kawani na Mm. kinukuha nila, kamag-anak din nila. Ayun, masakit doon. Yun ang ano doon. Hindi talaga nabibigyan ng opportunity din. Yung iba na sabi nga, deserve naman na pumasok sa gobyerno, pero mas nauunahan sila ng mga kamag-anak. Yan ang masakit. Marami yan sa Kongreso. Ano ka ba? Ay, hindi, Para oo. kang bago ng bago. Oo, naintindihan ko yon. Simula dito sa Maynila hanggang sa kanilang distrito at saka sa mga sub-districts nila at Oo. mga layas ng layas office, di ba? Oo. At saka yung kanilang mga sa liaison office, yung mga layas na officer nila, di ba ga, mga kamag-anak halos. Correct. Kaya yan dynasty, malabo pa yan sa ilong ng pusa namin. Baka nga mas malino pa yung sabaw ng pusit eh. Diyan sa usapin yan ng anti-dynasty law na yan. Oo. Hindi mangyayari yan. Oo. Pero alam mo, hindi, totoo, nangyayari yan, lalo na sa probinsya. Mm. Kasi yung mga kamag-anak, kahit yung mga mabababang posisyon, halos kamag-anak din ng mga nasa posisyon. Okay. Huli na to. Anong plano ni Natinyo? Will they join Congressman Egay Erice na ngayon ay Dalhin sa Supreme Sa Court? Korte Suprema. Oo. Possible yon, lalo na si Congressman Tino, bago pa man talaga maaprubahan ang budget, marami na siyang question eh. Mm. Marami na silang gustong ipa-reveal. Mm-mm. Kaso, hindi sila napakikinggan. Yun lang. So, bagamat hindi naman direkta na sinasabi nilang sasama sila na dalhin sa Korte Suprema, pero possible 'yon, Ronnie, Yeah, na questionin talaga nila Oh. yung kanilang Dapat. mga Dapat nakita. kahit na sabihin natin mga makakaban ng bayan block yan, makabayan block yan na marami din tumutuligsa, may punto rin naman yung kanilang nais na buklatin. Sa isang banda, pakikinabangan ng Yes. taong bayan yan. On the other side of the coin. Pero yun Yeah. nga lang, saan kaya ito patutungo? So, Oo, abangan kasi- lang natin, susunod na kabanata, ganon. Aprobado na eh. Oh. Batas na yan ngayon. Pero kung may Batas na, question, maho-hold ba yung GAA? Pagka ito Kung kinwestiyon sa Korte Suprema, ano mangyayari? Depende sa magiging yan. Sa Depende hatol siguro ng- sa magiging desisyon ng Korte Korte. Suprema. Okay. Sige. Maraming salamat, Mavic. At Alright. mabuhay kayo dyan sa mababang kapulungan. Back to you, Ronnie. Patay tayo nito. wala rin nagbago. Ay, lintrik na yan, Namumurong sipahin umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyam na miyembro ng gabinete sa harap ng patuloy na pagbagsak ng kanyang trust at approval rating. Base sa scooper ng politiko, layunin ng balasahan na makabango ng administrasyon sa tiwala ng taong bayan. Kabilang umano sa mga namumurong sibakin sa gabinete, ang kalihim ng Department of Health, ang Education, Foreign Affairs, Tourism, Transportation, at Information and Communications Technology. Kasama rin ang mga kalihim ng Department of Economy, Planning and Development, Department of Public Works and Highways, at Bureau of Customs. Teka, pakiulit sandali ha. Kasama Department of Economy, Planning and Development, Department of Public Works. So, pati si Vince Dizon, posibleng masibak. Ganun ba yun? Tama? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Oo. Hindi pa tiyak kung gaano kalalim ang balasahan na gagawin ng Malacanang sa gabinete. Pero pinakanamumuro umano si Health Secretary Ted Herbosa. Ayon sa scooper ng politiko, naghahanap na si Pangulong Marcos ng bagong kalihim ng Department of Health kasunod ng mga kontrobersya at reklamong kinakaharap ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno ni Herbosa. Pinaniniwalaang ang pananatili ni Herbosa sa DOH ay dahil umano sa kanyang kaugnayan sa fraternity, partikular sa Upsilon Sigma Phi, kung saan kasamahan niya ang pinsan ni Pangulong Marcos na si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez at si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isang graft complaint ang nihain laban sa kanya kaugnay ng radio program sa ilalim ng Media Servicio Production Corporation kung saan co-host ni Herbosa, sina DOH spokesperson Albert Domingo at Director Tina
Marasigan. Matindi ito, pero palagay ko hindi masyado. Binanggit lang yung ibang mga opisina, yung ibang mga opisina para ang target talaga ay si Ted Herbosa. At sa tingin ko, damay din si Prasco ng Department of Tourism. Oo, medyo sablay. O bagsak ang turismo. Yun na nga lang sana ang ating pwedeng pagkakitaan ngayon eh. At saka yung income, yung remittance ng ating mga OFW. Delikado. DBM itinangging maaantala ang salary increase at retirement benefits ng mga guro at mga retiradong sundalo. Umabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Good morning, Miss Eileen. Good morning, Ronnie. Pinabulaanan ng Department of Budget and Management ang ulat na maapektuhan ang dagdag sahod ng mga guro, kawani ng gobyerno at mga retiradong uniform personnel dahil sa 2026 national budget. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, walang tinanggal na pondo sa mga guro at uniform personnel dahil ang nakalaang 24 billion pesos ay inilipat na sa tamang ahensya para diretso, mas mabilis at mas malinaw ang pagpapalabas ng benepisyo lalo na sa subsistence allowance ng uniform personnel. Ang dagdag sahod anya ng civilian employees at uniform personnel ay nasa budget na ng kani-kanilang ahensya, walang delay, walang bawas at walang mawawala. Binigyang diin ng DBM na walang katotohanan ng ulat na maapektuhan ang pensyon ng mga Sinabi pa ni Toledo na walang binawas sa mga benepisyo, bagkus ay inayos lamang ang paglalagay ng pondo para sa mas maayos na implementasyon nito, kaya huwag magpalinlang sa mga nagpapakalat ng fake news para siraan ang gobyerno. Ako si Eileen Taliping, Abante. Thank you, Miss Eileen. So maganda ang bagong taon. may dagdag sweldo. Ayan. Thank you, Miss Eileen Taliping mula sa Malacanang. Leo, yung gusto kong maintindihan ng husto kung saan kung ano yung ang tawag dito, kung ano yung pinaghuhugutan ni Congressman Egay Erice para ma-explain din niya sa atin alin doon dahil yun nga meron ngang mga vinito ang presidente. Oo, sabi nila kaya lang merong mga masasamang epekto din yung pagkakabito nito. Samantala, alas 10:58 na ang oras natin sa buong kapuluan. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Deputy Consul Judy Razon, ang charge d'affaires ng Philippine Embassy sa Colombia. Kumustahin ho natin yung ating mga kababayang Pilipino doon sa lugar doon, partikular sa Venezuela na patuloy pa rin po ang tensyon. Magandang umaga ho, Ma'am Judy. Kumusta ho dyan? Maga ba dyan o gabi? Gabi na po, sir. Yan, gabi na. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Ay, akala ko Buenas Noche na ang bati kasi Colombia, Latin America. Kumusta ho ang Colombia at mga karating ho nito? Direkta ba kayong apektado ng sitwasyon mula sa Venezuela? Bali, ang Philippine Embassy po dito sa Colombia ang may jurisdiction sa Venezuela. So tayo po yung nagmo-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Ay, kumusta naman po ang kanilang senaryo doon? Kasi ang kanilang sitwasyon doon dahil hindi ho biro yung ginawang pag-atake ng Amerika, lalo na sa Caracas ba yun? Oo. Caracas. Hindi, yung Maracas pala, nasa isip ko. Oo. Kumusta ang ating mga kababayan dyan? Alaho ba tayong mga kapwa Pilipino na naapektuhan physically, mentally, or in any way na maaaring makasama sa kanilang sitwasyon dyan po sa Venezuela? Bali, kanina pong hapon dito, nakipag-meeting po tayo sa ating mga Filipino community members
no sa Venezuela para Mm. pangkakuha po ng mas bagong update sa kanila simula po nung nangyari yung insidente. So according po sa kanila ay mas maayos po yung sitwasyon ngayon doon. Saka sa kabutihang palad po talagang wala po namang nasaktan. Mm. Although meron po syempre tayong mga kababayan na nakatira sa Caracas, syempre po hindi maalis yun na yung takot, pero mabilis po kasi silang naabisuhan ng embahada nung naglabas tayo ng advisory nung Sabado na manatili po sa kanilang mga tahanan, wag po munang lumabas at mag-monitor ng news at balita sa internet or sa TV. Mm. So sinunod po nila kaagad yon, kaya po naproteksyonan din po yung kanilang mga seguridad. Simula daw po kahapon, medyo mas maayos na po yung sitwasyon, although of course there were still protests and assemblies within Caracas, pero hindi naman daw po ito violente. So they continue to stay indoors, monitoring the news, may kuryente at internet naman po, kaya patuloy po silang nakakapag-monitor. Ayan. And nakakapag-communicate din dito sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Are they allowed to? Yes. Oo. May Facebook ba dyan at tsaka Messenger? Kasi yung ibang bansa wala eh. Hindi ba ga? They can only sorry. Yes, sorry po. Actually, very active po sila sa WhatsApp. Yun po ang ginagamit Okay. natin dito. Alright. So yan pala ang pangunahing komunikasyon natin dyan. WhatsApp. So sa sitwasyon po na ito, ma'am, what are we expecting? Ano naman po ang nakahanda natin para sa ating mga kababayang Pinoy dyan, just in case? Na bagamat sabi nyo nga, maganda na ngayon, hindi violente, although may mga assembly pa at mga protesta na nangyayari, ano ang mga inihahanda nating mga pwedeng gawin to keep our members and the co-Filipinos safe dyan sa lugar? Okay, so yun po ang unang-una sa lahat na pinakamabisang paraan po ng aming komunikasyon na nakita namin na talaga namang po nakakatulong is that we have this group chat with our Filipino community. So kagaya nga po kanina, nakapag-schedule kami ng meeting sa kanila at nakita po namin talaga sila sa video na maayos naman po. Hindi naman po sila parang restricted, kahit na sinasabi po nila na basta sa gabi talaga pong tahimik na at nakasara lahat ng mga pintuan para paniguro lang din naman po. Sa ngayon po, meron po tayong contingency plan na nakaantabay. So in case po na mag-escalate ang situation or the situation would call for the activation of the contingency plan, nakahanda po tayong i-activate ito. So, kanina po ay discuss namin sa kanila yung ibang detalye para po baka meron silang mga question na pwede nating i-adjust yung ating contingency plan to make it more responsive, at maganda naman po ang nakuha namin feedback sa kanila. Ayan. For the record, ma'am, ilang Pilipino ang meron tayo dyan sa Venezuela? At saka anong estado nila? Documented at saka non-documented, may record ba kayo? We have 74 Filipinos and their families, including na po dyan yung mga Venezuelan na spouses. Sila po ay karamihan nasa religious community. So mga madre, missionaries, at yung iba po talaga may asawang Venezuelano at doon na po nanirahan sa Venezuela. 74? As in 74 families? Hindi thousands, hindi hundreds? Hindi po, 74 lang po. Less than 100 lang? Konti lang pala. So talagang malaki ang tsansa na makaligtas sila dyan at bibihira silang maapektuhan dyan. But undocumented, palagay ko marami dyan. Yun po ang wala po tayong balita kasi kami naman po ay nag-survey. No, nag-survey kami talaga doon sa community. So kung meron pong undocumented, dapat po ay lumabas po yung detalye na yun. Ayan. So far, ibig sabihin dahil walang details, wala tayong mga undocumented Filipinos doon. Well, O hopefully magaling po. lang magtago. Magaling lang magtago. Hopefully po. Pero palagay ko, hindi gugustuhin ng Pilipino mag-stay dyan ng basta-basta dahil parang Pilipinas din dyan, ano?
Hindi ba ga? Opo, So, kung magtitiyan-ti man sila, at saka masyado po itong malayo. Masyado Oo, pong malayo. oo, oo. Anyway, Ma'am Judy, maraming salamat po. Baka meron po akong hindi na itanong na importanteng malaman ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Nasa inyo po ang pagkakataon to communicate with them, please. So maraming salamat po sa opportunity na ito. Yung mga kapamilya at kaibigan at mga mahal sa buhay po ng ating mga Pilipinong kababayan sa Venezuela, hinihikayat po namin kayo na sundan po syempre ang ating ang Facebook account ng Philippine Embassy in Colombia para po sa mga advisories or updates. At maaari din po kaming kontakin dun sa mga numero na nakapaskil doon sa ating Facebook account, of course sa Facebook Messenger, and also our official email address. Nanatili po kami nakaantabay at nagmo-monitor sa kanila, continuous sa ating pakikipag-usap sa mga Pilipino sa Venezuela, and we assure that we are ready to provide assistance together with the Department of Foreign Affairs and the partner agencies. Ayun, alright. Maraming salamat po, ma'am. Kayo din, ingat din kayo kahit na malayo yung Colombia. So kayo palang may hawak dyan, dalangin namin ang inyong kaligtasan lagi. Thank you, ma'am, and more power. Maraming salamat po. Gracias, gracias. Si Consul General Judy Razon, ang charge the affairs ng Philippine Embassy dyan po sa Colombia, Latin America. Ayan. Samantala, hindi pa ho tayo tapos. Magbabalik po ang Inbox. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila, may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Alas 11:09 ang oras natin sa buong kapuluan. Baguio City Mayor Benji Magalong nangihinayang daw sa napurnadang redevelopment plan ng lungsod. Ano kaya nangyari? Maabante sa balita si Abante reporter Alex Asalil. Abante Radyo Live Report. Alex, magandang umaga. Anong nangyari? Yes, magandang umaga po. Nakita po natin kahapon sa press ko nakasunod ng pag-atras ng SM Prime Holdings sa panukalang redevelopment ng Baguio City Public Market. Nagbigay ng pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, formal siyang inabisuhan ng SM Prime Holdings tungkol sa kanilang desisyon sa pamamagitan ng isang liham na may petsang December 19, 2025. Para sa kanya, isang malaking kawalan ang pag-atras ng kumpanya dahil sayang umano ang modernization project na sana ay magsisilbing
pang matagalang kaunlaran para sa lungsod. Sinabi rin ng alkalde na pag-usapan na ituturing itong bilang isang legacy project na mag-iiwan ng benepisyo para sa mga susunod na henerasyon ng mga taga-Baguio. Dagdag pa ni Mayor Magalong, ang lokal na pamahalaan na ay kumilos batay sa katotohanan at ebidensya sa buong proseso ng public-private partnership para sa palengke at malinaw umanong na ipaliwanag ang mga detalye nito sa iba't ibang sektor na komunidad sa pamamagitan ng bukas at tapat na mga talakayan. Gayunpaman, iginiit ng alkalde na patuloy pa ring bukas ang pamahalang lungsod sa pagtalakay ng ibang alternatibong plano para sa pagpapaunlad ng pampublikong pamilihan kasabay ng pakikinig sa tinig ng mamamayan. Mula rito sa Baguio, ako si Alex Asalil, Abante. Alex, konting Yes. tanong lang So plano sana na i-develop yan, ang gagawa ay SM Prime Holdings. Yes, tama. Oo, so parang anong plano nila gagawin itong parang hypermart o anong plano? Kasi nakita ko doon sa karatula, yes to development, no to mollification. So ibig sabihin, hindi na ito pwedeng gawing mall, ayaw ng mga tao. Anong plano Yes. sana? Ayaw po ng mga tao na gawin itong mall, pero ayon sa SM Prime Holdings, ito ay magkakaroon ng mall na may kasamang parking lot na magbibigay ng espasyo sa halos 1,000 katao. Ayun. Pero alam mo, Alex, hindi naman sa kung ano-ano ha. Maganda yan. Kasi una, kagaya sa Tanawan na Batangas, ang public market doon ay hindi naman mismong nasa building pero sakop halos ng Victory Mall. Alam mo yun, pinaganda ito. Tapos may parking lot doon sa ibabaw ng Victory Mall. So ibig sabihin, Yes. magandang mamasyal doon. Mamasyal, magandang mamalengke, kahit may dala kang sasakyan. So, ba't ayaw ng mga tao? Sayang naman. Para po sa mga tao, mawawalan sila ng mismong kita at hindi na sila makakapagtinda sa tabi-tabi at para na rin iniisip na yung kalagayan ng mga mamimili na hindi na makakatawad dahil ito nga ay isang mall na. Palagay ko naman yan ay mapag-uusapan. Pero sayang, wala na yan. Tuloy yan ang umatras. Yes, umatras na po. Umatras na. Alright, well, maraming salamat, Alex. Maraming salamat din. Alex Asalil mula dyan sa Baguio City. Alas 11:12 ho ng tanghali oras natin sa buong Kapuluan. Ash emission na itala sa Canlaon Volcano. Mabati sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Good morning, Charmaine. Good morning, Ronnie. Naitala ng PHIVOLCS ang mahinang pagbuga ng abo sa Bulkang Canlaon kaninang 5:55 ng umaga ngayong Martes. Ayon sa ahensya, nagmula ang ash emission sa summit crater ng bulkan at lumikha ng kulay abong usok na umaabot sa umigit kumulang 350 meter ang taas. Ipinakita rin ng PHIVOLCS ang time-lapse footage na kuha mula sa IP camera ng Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Nananatili naman sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon, kaya patuloy na pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Ako si Charmaine Abong, Abante. Thank you, Charmaine Abong. Mamaya ho, pag may pagkakataon, ay makakakwentuhan natin si PHIVOLCS Chief Teresito Bacolcol. Tama ba? Sa PHIVOLCS. Oo. Kumustahin natin. Actually, hindi lang yung Canlaon. Itong Mayon na nagpapakita rin ho ng ikangay ng mga kaganapan, pagbuga ng bato at kung ano-ano pa, kaya naitaas ito sa level 2. Anong estado ngayon itong Canlaon? Pati na rin yung Taal, kumustahin na rin natin. Bagay na nung December 30, nandiyan kami sa may Taal, sa Tagaytay, awa ng Diyos, maayos naman, hindi naman ho ng gulo si Taal. Kaya lang, di syempre, ang ang saloobin ng ating mga kababayan, anytime. Maaari ho itong magpakita ng anumang o aktibidad. Alas 11:14 ng oras natin sa buong Kapuluan. Good morning muna. Kanina pa ito. Kay Angelo Redaha. Sabi niya, Martes tanghalian ka, Abante. 2 araw, Viva Santo Niño, Viva Nazareno, sa Biyernes ho yan. Angelo Redaha, done like and share na mga ka-inbox, sabi niya. Sabi naman ni Sir Jun Estalde, check
your inbox. Nung i-check ko yung aking inbox, ano naman siyang message. At ang nakita ko rito ay si Arsenio Susbilla. Yun hong magaling na audio engineer ng DZME. Arsenio Susbilla. Kilala mo to, ano? Si Senyong. Yan. Kumusta daw, Senyong? Sabi ni Ate Jane Manalastas. And likewise, sino pa ba? Wala na, yun lang. Okay. Bueno, diretso tayo sa ating mga balitang nakalap at pumasok sa ating inbox. Naghain po ng bagong reklamong plunder ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Inihayag ito ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez na ang isinampang reklamo ay kaugnay ng isang flood control project kung saan correspondent ni Co ang ilang opisyal ng DPWH. Hindi naman ibinahagi ni Martinez ang detalye ng naturang proyekto at ang mga pangalan ng iba pang sangkot. Sinimulan na rin niya ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamo pero walang dumalo na abogado ni Co. Ayon pa kay Martinez, nagsagawa rin ang DOJ ng preliminary investigation sa 6 pang kaso kaugnay ng flood control projects ng Wawa Construction at Top Notch Catalyst Builders. Kabilang dito ang 2 magkahiwalay na reklamo laban kina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kawawa naman ang mga tao nito. Sila lang sa dinami-dami ng mga isinasangkot, sa dinami-dami ng mga pangalang binanggit nitong mag-asawang Diskaya, ang pinaniwalaan lang nila ay itong si Alcantara at saka itong si Bernardo. O yung dalawa lang ang pinaniniwalaan. Walastik At saka, totoo ba? May bali-balita na di umano. Kaya nawawala si Gutesa ay itinatago pala nitong si Congressman Martin Romualdez. Yun. Narinig ko lang sa balita yun eh. Narinig ko lang sa balita. Pero syempre, yan ho'y tawag dito, kailangan pa rin ho ng ang mga matitibay na ebidensya. On the other side, ano na nga ba nangyari? Bakit si Co na naman? Wala na bang iba na may kasalanan dito sa tinamaan ng magaling na usapin ng flood control project ho na ito? Di ba? So ano na nangyari? Ang ICI, kumusta na rin? Tuluyan na bang isasara itong ICI? Wala na ba? Napalitan na, may pumalit na ba kay dating DPWH Secretary Babe Singson? At saka dito kay Fajardo na isa sa mga miyembro nitong ICI. Tatatlo naman yan, di ba? Chairman at saka 2 miyembro. Nag-resign na yung 2. So sino na pumalit? Tuloy-tuloy pa ba ang mangyayaring pag-imbestiga ng ICI? Sino na ngayon ang naindyan? Si Magalong, wala na. Tuluyan na rin umalis. Di ba ga? Kaya ano pang integridad meron ang ICI? Yan ang isa sa mga tanong ng ating mga kababayan. Saan sila ngayon pupulutin? Ano na ang plano ng ating pamahalaan dyan? Itutuloy pa ba yan o isasara na? Dahil tapos na eh. Tapos na yung kanilang papel. Pagtakpan ang lahat ng mga dapat pagtakpan. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon si Caloocan 2nd District Congressman Egay Erice. Kaugnay ito doon sa kanyang issue na pag-question doon sa constitutionality ng 2026 General Appropriations Act sa Korte Suprema. Good morning ho, Kong Egay. Kong Egay. Nawala. Andiyan ba? Oo. Kasi tatanungin natin dahil sabi ni Presidente ay meron daw siyang mga vinito at unprogrammed. Yun yung nakikita ko, nababasa ko sa mga istorya. Pero lilinawin pa rin natin alin ditong bahagi. Kong Egay, andiyan ka na? Ay,
Yes, yes. Ayun, Good morning. Good morning, oo. Good afternoon na pala. Good afternoon na. 11:20 pa lang. Advance yung relo mo, Kong, ha? Okay. Advance. Okay. Advance. 11:20 pa lang. Kong, ano pa yung, ang sabi ng presidente, ay may binito daw siya ng mga unprogrammed allocations or appropriations. Ito yung nababasa ko doon sa mga istorya at napapanood kita sa Bilyonaryo na isa ito doon sa mga basehan mo para questionin ito sa Korte Suprema. Ano ngayon yung tinitingnan Kasi niyo dito? ang unprogrammed appropriations ay 243 billion. Okay. So binito ni Presidente yung 7 items na pero matitira pa rin yung mas malaki, 150 billion yung matitira. More or less, ano? Whether piso yan o 100 billion yan o 200 billion yan, it's still an program appropriations. At ayon sa Article 7, Section 22 ng ating saligang batas, hindi po pwede yan na may budget of expenditures na wala namang source of financing. Maski si Justice Hernando, nung sa PhilHealth separate opinion niya, sinabi niya any form of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So, hindi pwede talaga. Pero nagtataka nga ako, yung 2026 budget in general, mas maayos ito at mas malinis kumpara doon sa 3 taon na napaka-corrupt na budget. Malinis to, meron tayong minority sa Senate at sa House na talagang nagbantay at siyempre yung mga mamamayan binantayan. Pero ang tigas ng ulo, bakit pa dinagdagan? Kung wala itong unprogrammed appropriations, wala na sanang issue. Pero ito, yan, sinasabi ko nga, it's violation of Article 7, Section 22, Article 6, Section 25, at 24, at 22, at Article 6, Section 29, yun ang ating saligang batas. Kaya mahalaga na ginagawa natin ito para matuldukan na. Ibig sabihin, hindi lang para sa taon na ito, para sa mga susunod na taon. Correct. Na wag nang gamitin itong unprogrammed appropriations. Kasi dyan nagsisimula yung maraming anomalya. Bibigyan kita ng example para maliwanag. Sige. Noong 2024 at 2025, merong program appropriations para dun sa equity natin doon sa mga foreign at flagship projects natin. Okay. Kasama dyan yung Metro Subway, kasama dyan yung PNR Elevated Railway at marami pang iba. Pero ano ang ginawa? Sinalaulan ng Kongreso. Inalis doon sa program appropriation, nilagay sa unprogram appropriations. At pinalitan nila ito ng mga flood control projects, mga cat's eye, mga street lights na malaki ang kickback, mga yung street lights. Yung street lights, 200,000 ang isang poste. Samantalang pag tinanong mo doon sa supplier, 50,000 lang. Grabe. Kaya nga, ibig sabihin, ipinalitan nila. So ano nangyari? Yung program appropriations, nandun na yung equity, 399 billion yung kabuuang amount niyan for 2 years. Anong nangyari? Dahil na-delay yung pagbabayad. At dahil na-delay yung pagbabayad, so dapat yung 2028 na target date na completion ng subway magiging 2032 na. At yung target date na completion ng PNR Elevated Railway na 2029 magiging 2032 na rin. So dahil dyan sa pagka-delay na yan, hindi lang opportunity loss para sa ating mga kababayan. Oo, siyempre. Kasi sabi mismo ng DOTR, dahil sa delay, gagastos tayo ng additional 20%. 1.3 trillion ang halaga niyan, madadagdagan ng 360 billion pesos dahil sa mga commitment, mga penalties, pagtaas ng presyo ng labor, pagtaas ng presyo ng mga materyales. So ibig sabihin, dahil lang inalis natin, kung yan nabayaran natin, nakatipid sana tayo ng 360 billion. At ang 360 billion, ibig sabihin niyan, nakumpleto na sana natin lahat ng mga kakulangang classroom o kaya nabigyan na natin ng pabahay ang libo-libong mga mamamayang Pilipino. Natupad sana yung 1 million per year. Yes, kaya nga. Napunta lang yan sa mga anomalous na proyekto. Pinagkakitaan lang. Kaya nga, sabi ko, masama itong unprogrammed
appropriations. Gaya ngayon, 97 billion na naman yung inilagay for equity sa mga flagship projects. Okay. At ang sinasabi ko, kung meron naman darating na loan, madali naman magpa-approve ng supplemental budget sa Kongreso. Super majority nga eh. Oo, tama. Sandali lang yan. Siyempre sila masusunod. Certify lang ng presidente yan. Correct. Na di mas maliwanag yung source of financing, maliwanag din yung budget of expenditures. Di ba? Hindi pwede yan. Parang sinusuko kasi ng Kongreso yung power of the purse, di ba? Yan yan yung problema diyan sa unprogrammed funds. Oo. Kaya mabuti na rin na ma-question natin. Siguro tomorrow, hopefully, matatapos ko itong lahat ng mga dokumento na requirements. Pinakamatagal na siguro sa Thursday, may file ko sa Supreme Court. May inaasahan ba kayo na makakasama ninyo sa pag-file nito sa Supreme Court bukas? Pinag-aaralan Any member of the Congress? Oo. Kung meron mga nag-aaral na sasama sa akin, pero sabi ko nga, I will have to file it pinakamatagal na Thursday. Kaya yung mga nag-aaral siguro dapat ay madaliin nila. Pero nagpahayag sa akin si Representative Laila De Lima na sasama sa pagpapahayag. Kasi si Congressman Tinio kanina may report yung ating correspondent from the House. Ang sabi, kini-question naman nila ay yung NEP na sana ay nakaprogram na para sa mga empleyado ng gobyerno na ngayon ay nawala na naman ang pagkakataon na sila maging regular dahil tinanggal ito at inilipat doon sa unprogrammed appropriations. Yan nga mga mali. Dapat yung mga mahalaga, yun ang dapat na nasa program funds. Ang ginagawa nila, nililipat nila sa unprogrammed funds. Pero binito rin ni Presidente, ibig sabihin, yung pangakong para sa mga teacher, wala na rin. Sa unprogrammed funds, unprogrammed appropriation, pangako. Ngayon, dahil tinanggal, pati pangako, wala na rin. Pero may natira pa rin unprogrammed appropriations. Meron pa rin. Yan na nga yung equity, yung sa AFP at parang sa risk management. Parang So kina-question natin ito para once and for all na matugunan na ito. Dahil ito ay I think it's a grave abuse of discretion on the part of Congress and the Executive Department na maglagay sila ng kaya nga ang aking petition is for special civil action for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with urgent application for the issuance of a temporary restraining order or writ of preliminary injunction or status quo ante order or other injunctive remedies. In case na katigan ka ng Korte Suprema, Kong, ano mangyayari sa GAA? Ay di mawawala yung unprogram. Mawawala lang yon. So yung GAA hindi naman maapektuhan. Kasi alam mo, whether gusto namin may pagtutol kami doon sa mga program funds, sa Kongreso, syempre, rule of the majority. Kahit na ayaw namin, inaprobahan nila, kung nagpasya naman yung majority, dapat igalang namin. So yan yung we keep on criticizing how the government is spending money, pero syempre, at the end of the day, rule of the majority. Walang problema sa akin yon. Ang problema sa akin, yung unprogrammed appropriations dahil labag sa konstitusyon. Yun. Alright. Well, maraming salamat ho, Congressman Egay. At least naliwanagan kami dyan sa parte na yan. Pero sana maraming sumuporta sa iyo at sumama. Kasi... Hindi naman importante sa akin na maraming sumama. Importante sa akin magdesisyon ng Korte. Kung sa bagay. Tama po kayo doon. Alright, Kong, maraming salamat. Baka meron ako hindi na itanong na kailangan ninyong sabihin sa ating madlang tagapag-subaybay. Nasa inyo pong pagkakataon. Oo. Dapat ho bantayan ng mamamayang Pilipino yung budgeting process natin. Sa 2026 budget, 6.7 trillion mahigit ang budget. Pero ang target revenue lang ng gobyerno ay 5.1 trillion. Ibig sabihin, may mahigit 1.6 trillion na uutangin para mapunan yung gastos. Kaya nga pinapaalis ko itong unprogrammed funds dahil wala pa itong katapat na So ibig sabihin wala itong pondo. So maghahagilap pa. So yung panggalingan ng unprogrammed appropriations. One is yung savings na matagal pa, hindi pa natin alam. Kung may matitira.
bagong Oo. taxes na naman. At Mhm. pangatlo, yung loans, utang na naman. So kaya pinapaalis ko na ito, dapat nasa program appropriations. Alam mo yung 5.1 trillion na target revenue, delikado pa yan. Bakit? Hindi pa Bumagal sigurado. ang ekonomiya. Oo. Bumagal ang ekonomiya. Tama. Di ba? 4% lang no third quarter, 3.8% lang ang GDP nung fourth quarter at tinataya ng mga eksperto na by first quarter baka abutin lang tayo 3% because of slowdown sa ating public spending. So ang mangyayari niyan, hihina din ang koleksyon. So pag hina ng koleksyon, baka hindi pa maabot yung 5.1 trillion. So anong gagawin? At bantayan natin dahil alam ko sa aking mga naririnig sa Department of Finance ang Hello. Kong? Naputol? Hello, Kong? Nawala. Sige, paki-double check. Balikan natin si Congressman Egay. Kasi isa pa rin doon sa isa sa hinihintay ko, what will happen? Again, ngayong kapos, di ba bagsak ang turismo, bagsak ang ika nga kumikita na rin. Pero anong nakikita ni Congressman Egay na in aid of legislation na sa tingin niya ay makakapagpalakas, makakapagpanumbalik ng ating sitwasyon? Yan. Alright? Andiyan na? Okay. Alas 11:31 ng oras natin sa buong Kapuluan. Balik tayo. Nasa linya na uli si Kong Egay. Kong Egay, naputol. Sorry. Oo nga. Yung Apo. sinasabi kong huli, sabi ko, dapat nating bantayan kasi dahil nga kukulangin yung pondo, pangungutang yung 1.7 trillion, baka hindi pa maabot, utang na naman. Pero naririnig ko sa Department of Finance, sa aking mga kakilala na ayaw naman magpabanggit ng pangalan, naghahanap ng mga assets Ako, yun ang nga. gobyerno para ibenta. Yun yung Para mapondohan. yun yung plano ko itanong sa inyo ngayon eh. Kasi kung ganyan ng ganyan, ay baka mamaya magbenta tayo ng ating mga ari-arian. Yan. So, kaya bantayan natin, baka ang gawin, benta rito, benta ron, para tayo naluluging kumpanya, utang dito, utang doon, benta rito, benta ron. Wala na tayong may pamamana sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Utang na lang. Utang na lang. Utang ay papamana natin sa kanila. Yun ang masakit doon. Last question na lang, Kong. In your end, as member of the legislative body, anong nakikita mo na in aid of legislation na sa tingin mo ay makakatulong para makabawi ulit tayo? Well, kailangan talaga ma-resolve yung problema ng korupsyon. Para magkaroon kasi ngayon wala tayong tumatanggi sa atin yung mga foreign investor. Kasi nga dahil dito sa nangyayari na korupsyon at mismanagement ng ating bansa. Kung hindi ma-resolve ito, dapat may mga political reforms, yung anti-political dynasty na isang dahilan ng korupsyon, yung political party list system natin na bastardized na, yung ating campaign finance reform, yung ating balimbingan na yung turncoatism ng mga politiko na wala na kumakampi, wala na sa prinsipyo kundi para mamanatili sila sa kapangyarihan, yan yung dapat na mareforma. Yun. Isa pa yung mga GOCC natin, hindi lahat nag-ooperate. Oo, kaya yan yung natin. Yan yung Alright. Well, Kong, maraming salamat po. Kong Egay. Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you. Si Congressman Egay Erice, ang kinatawan po ng ikalawang distrito ng lungsod ng Caloocan at siya ring Senior Deputy Minority Leader sa Mababang Kapulungan. Alas 11:34 na ang oras natin sa buong Kapuluan. Samantala, huwag kayong bibitiw. Babalik pa rin ang Inbox. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy.
Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa green alert, ginawa itong yellow alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe. O, yung mga papunta ng Santo Tomas, Batangas. O, medyo masikip ho ang daloy ng trapiko, lalo na dyan sa may exit sa Star Tollway. Merong aksidente doon, truck at saka van. Ayan, yung tawag dito, yung commuter van. O, medyo yung commuter van nakatagilid. Yung truck naman bumangga doon sa isang kanto ron. Kaya medyo matraffic ho dyan. Passable naman pero medyo haba lang ng pasensya ha. Haba lang ho ng pasensya. Samantala, eto ho muna tayo. Oras natin sa buong kapuluan ay alas 11:37 na ho ng umaga. Alamin muna natin ang pinakahuling taya ng panahon. Weather update. Mula sa Pag-asa, nasa linya po si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine? Yes, magandang umaga sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Shearline pa rin nga siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon na siya nagbibigay ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pagulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog sa may Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Patuloy pa rin nga yung epekto nitong trough ng low pressure area na malayo na nga sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Palawan na siya nagdadala rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Patuloy pa rin nga yung epekto ng northeast monsoon o hangin-amihan sa nalabing bahagi ng Luzon na siyang nakararanas nga ng maulap na kalangitan na kasamang mahihinang mga pagulan sa may Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Asahan nga natin na dito rin sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng Luzon, magiging magandang panahon, pwede na lang sa tsansa ng pulupulong mahihinang mga pagulan, dala ng northeast monsoon. Easterlies naman ang siya nakaka-apekto sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa at nagpapaulan naman sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Asahan nga na ngayong araw ay mananatili pa rin ang mga malalakas sa mga pagulan sa nalalabi pang bahagi ng Bicol Region at kasama nga dyan dito sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla, nag-uulat. Thank you, Ma'am Charmaine Barilla. Weather update. Mula sa Pag-asa, siya po ang ating nakahuntahan ngayon. Easterlies sa bahagi ng Visayas at Mindanao, amihan naman dyan sa Hilaga at sa gitna ay shear line. Ito yung nagsasalubong na init at malamig na hangin. Kaya naman nagdudulot din niya ng impact sa atin pong atmosfera. Alright, samantala, alamin naman natin ang lagay ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Traffic update. Mula sa MMDA Metro Base, ang gabay ng lansangan, prinsipe ng kalsada. Ito, si Prince Charlie Nozares. Sir Charlie! Good morning sa iyo, King Ronnie. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Abante Radio. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan at silipin ang daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan bahagyang pagbagal na lamang ang nararanas. Uy, nangyari.
naputol. Nawala. MRT station patungo naman ng Shaw Boulevard. And after ng Shaw Boulevard, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Pasay area. Samantala northbound naman ng EDSA, dyan lamang po lang yan ng FB Harrison, nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating ng Pioneer sa Mandaluyong all the way to J. Vargas. At muli tayo makaranasan ng moderately moving diyan na po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo all the way to Kamuning, and after na all the way dito lang po pala sa New York, and after ng New York sa Cubao, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Kamuning hanggang makarating yan ng Muñoz. Diyan po sa may Kaingin, muling babagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Balintawak, Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa C5 Batag Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, maluwag ang daloy ng traffic dyan. Maging itong C5 dito lamang po sa may J. Vargas, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic hanggang sa may Lanusa intersection. Ang northbound naman ng C5, maluwag po ang Taguig, at dito din po sa may bahagi ng Canley Road sa Pasig, light to moderate yan hanggang sa may Lanusa. After ng Lanusa, light traffic na yan, at yung nandiyan lamang po sa ibabaw ng Libis sa flyover, nakakaranas po ng pagbagal hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, diyan po makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo Gate 3. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, light traffic sa mga motorista. At payo na lamang po natin doon sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding natin ay ending number 3 and 4, at kasalukuyan na tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, King Ronnie, ang ating traffic advisory sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat. Thank you, Sir Charlie Nozares mula dyan sa MMDA Metro Base. Traffic update. Alamin naman natin ang sitwasyon ng mga bulkan dito ho sa Pilipinas, partikular ang Mayon, ang Bulusan at saka itong Taal. Kumustahin ho natin itong mga bulkan ho natin ito sa nalalabing 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Nasa linya ng ating komunikasyon si Director Teresito Bacolcol ng Philippine Volcanologists and Seismologists. Director Teresito, sir, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali din po sa inyo. Apo, kumusta na ho itong Mount Mayon? Ang Mayon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 85 rockfall events. Almost double doon sa 44 events from the previous day. And naka-observe din tayo ng glowing rockfall or yung incandescent rockfall. Yung nagbabaga? Doon sa dalistis ng vulkan. So, pero at the same time, wala po... Ay, sorry. Yes, sir. Yes, at the same time, wala po tayong volcanic earthquake na itala during the same 24-hour period. So, this one indicates that yung dominant signal natin ay nasa surface summit or sa summit ng vulkan. Ayan. Pero so far, hindi naman ho, ano tawag dito, wala pa ho kayong dahilan para itaas ito sa alert level 3. Nasa 2 pa rin ba siya o nasa 1 na uli? Nasa 2 pa rin ulit. Nasa 2 siya ngayon. And we raised it alert level 2 last January 1. And tinitingnan natin, we will assess this on a day-to-day basis. Pero tinitingnan natin kapag biglang mas dadami pa yung consistent yung pagdami ng rockfall events, tapos magkakaroon na ng pyroclastic density, we may raise it to alert level 3. Ayan. Wag lang sanang umulan, ano? Yun ang medyo
problema natin dyan sa lugar na yan. Yes. Yes po, kasi pwedeng ma-remobilize yung mga bato natin as lahar. Oo, tama yan. Ang ano ba, Kanlaon ba o Bulusan? Kanlaon. Nagpakita din daw ho ng aktibidad ng Kanlaon at nagbuga ito ng usok. Ano po ang sitwasyon nito ngayon? Yes po, kanina at 5:55 a.m. hanggang 9:25 a.m. halos more than 3 hours and 30 minutes. May ash po tayo as emission activity ang Canlaon Volcano, and after that hindi na ito nasundan. But itong ash emission activity sa Canlaon Volcano has been a recurring event since nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano, and pasok pa rin naman siya sa expected na activity for an alert level 2 volcano. So pero matagal na siyang nasa alert level 2, ano? Hindi na nagbago. Yes, ang Canlaon Volcano is matagal lang nasa alert level 2. But hindi pa rin natin ito binabago kasi every now and then nagkakaroon po tayo ng ash emission activity. Minsan tumataas yung sulfur dioxide natin. So minsan pa rin natin yung alert level 2. Since July 29 pa to, last year, July 29, 2025. So mag-1 year na. Oo nga. Ngayong July, yan naman ho, yan ho, senyalis lang na aktibo yung ating bulkan, no? Kaya nagkakaganyan. Ang Taal, kumusta ang Taal Volcano? Ito ba'y sinusubaybayan pa rin po natin? Medyo tahimik ang Taal sa nakalipas na ilang buwan. Yes, ang Taal Volcano ay for the past 24 hours, may 6 na volcanic earthquakes tayong naitala. And yung sulfur dioxide niya is 78 tons per day lamang, mababa. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ayun. Okay. Well, maraming salamat to. Ala na ho ba tayong ibang mga bulkan na binabantayan sa kasalukuyan na sa tingin ninyo ay maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang aktibidad? Right now, Bulusan Volcano nasa alert level 1. And wala tayong volcanic earthquake na itala for the past 24 hours. So we have 24 active volcanoes, 4 ang may alert levels, yun yung nabanggit natin kanina, and then the rest of the 20 walang alert levels. They're at alert level 0. Yun. Bulusan is also in Bicol region, tama ba? O yung Canlaon? That's right. Yung Bulusan. Yung Bulusan ay nasa Bicol, yung Canlaon ay nasa Negros. Nasa Negros, ayan, sa Visayas region. Alright. Well, maraming salamat po, Director Bacolcol, sir, at mabuhay po kayo dyan sa PBOX. Baka meron pa ho kayong gustong ipaalaala sa ating po mga kababayan bago tayo maghiwalay. Okay, so paalala natin sa ating mga kabalalo sa Mayon ngayon, huwag po sila pumasok doon sa permanent danger zone, which is 6 kilometers radius. Yung mga nakatira na sa loob, nandun na sa loob, ay dapat maging vigilant sila, dapat ready sila mag-evacuate if we will raise the alert level from alert level to 2 to 3. Ayun. Okay. Alright, thank you, sir, at Happy New Year sa PBOX. Happy New Year din. Yan. Si Director Teresito Bacolcol ng PBOX, ang ating pong nakahuntahan. Alas 11:49 na ng umaga. Ang Malacanang daw ho ay ipinaubaya na sa Manila LGU ang pagdeklara ng holiday sa araw naman po ng traslasyon. So hindi na makikialam ang Malacanang. Sa bagay, local naman talaga ito, local event. So umabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Mama Eileen, parang taon-taon naman ganyan, Manila na, namamahala dyan. Oo, kasi tama ka nga, Ronnie, kasi local ito Local naman na activity ito. Local event ito. So hindi na magdedeklara ang Malacanang nang walang pasok sa Biyernes, araw ng kapistahan ng Poong Nazareno, dahil nakapagdeklara na si Manila Mayor Isko Moreno. Ito ang inahayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro kaugnay sa nakatakdang traslasyon ng itim na Nazareno sa Biyernes na inaasahang dadagsain ng maraming depoto. Karaniwang walang pasok sa mga pampublikong paaralan at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa lungsod ng Maynila tuwing kapistahan ng Poong Nazareno dahil sa pagdagsa ng mga deboto simula sa Quirino Grandstand hanggang sa maipasok ang poon sa Minor Basilica sa Quiapo. Taon-taon ay umaabot ng milyong katao ang mga deboto na nakikilahok sa prosesyon ng Poong Nazareno at hindi madaanan ng mga kalsada ng rutang dadaanan din ng prosesyon dahil sa maraming buhos ng tao. Ang pasok anya ng mga manggagawa sa pribadong sektor ayon kay Castro ay nasa lungsod na ng Maynila at ipapaubay na rin sa diskresyon ng mga may-ari ng kumpanya
kung papayagan nila ang kanilang empleyado na huwag nang pumasok sa araw ng Biyernes. So yan ang latest sa Malacanang at magsisimula nitong press briefing, Ronnie, kaya malalaman mamaya kung ano yung mga laman nitong briefing kasi nandito itong mga opisyal ng DepEd. May kinalaman pa rin ito sa budget na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ito, 1 isang trillion, linggo ha? ito. Di ba? 1 trillion mahigit yung kanilang budget? 6.793 trillion. Yung trillion ng yung sa DepEd, yung trillion ng 1 DepEd. Oo. Oo, kasi nasa batas pinakamalaki dapat talaga ang DepEd. Oo. Sa kaya Nasa nila batas dadalhin yan. yan. sa kaya nila dadalhin yan. Marami kayang matututo. Hindi ba ga? Ay, siguro naman mapaparami na mapapabilis ng pagpapagawa ng mga classroom kasi biruin mo nitong last year 22 lang, di ba? Diyos ko, Santissima. Out of 1,200, 22 lang. Oo. 22 lang yung nagawa. Santissima Garapones. Kaya nga Anyway, let's pray for the betterment of the education department at saka ng mga estudyante. Sana ma-utilize ng maayos itong pondo nila na ito, itong 1 point something, hindi ko maalala, 1 point something trillion. At saka yung pagsasaayos ng teknolohiya sa school, yung mga computerization. At saka hindi lang yan, yung dapat yung quality education. Alam mo ba, Ronnie, maraming mga estudyante ngayon ang hindi marunong ng spelling. Huwag na natin pag-usapan yan. Maniwala ka, abutin tayo na hanggang bukas. Baka hindi pa. Hindi lang yan. Kaya hindi lang spelling. Hindi lang spelling. Yung mismong pagsulat ng letra, ang letter E, baliktad. Maniwala ka. Grade 2. Sus Mariose. Grade 2 pa lang naman yan. Madami-develop pa yan. Pero hindi. Sige. Babalik na ako dito sa briefing room. Sige. Okay. Maraming salamat. Ako si Aileen Taliping. Abante. Yung letter E, di ba? Yung maliit na E, pa ganon, di ba? Ganon. Parang smiley. Sabi ko, bakit ganyan? Ay, Mariose po. Grade 2 yung grade 2. Baka mababago pa naman. Samantala, mga sagabal daw sa kalsada para sa Traslasyon 2026, sinuyod ng MMDA. Mabati sa balita si Abante reporter Isaiah Mirapuentes. Abante Radyo Live Report. Meron bang mga nakita, Isaiah? May mga sagabal ba? Naku, Ronnie, marami-rami ang nakita ng MMDA ngayong sagabal sa kalsada sa kahabaan ng daraanan ng Jesus Nazareno. Sandamakmak na motor, sasakyan, nagtayo ng bahay sa sidewalk at may naglagay pa ng solar panel ang sumalubong sa MMDA. Ito yung sinagawa nilang clearing operation ngayong umaga. Kabilang sa mga naaktuhan ng isang XO ng Barangay 647 sa Quiapo, Maynila. Nagtayo na kasi siya ng tindahan, nagpark ng tricycle at naglagay pa ng solar panel sa sidewalk. Katwiran niya, mismong kapitan raw nila ang nag-utos sa kanya na magtayo roon ng tindahan para magbantay raw sa lugar. Madalas raw kasi nagkakaabutan ng droga sa lugar na yun. Pero katwiran ni Gabriel Go ng MMDA, bakit tindahan ang tinayo at hindi outpost ng barangay? Napansin rin ni Go na ang tricycle ng XO na nakaparada ay walang plaka. Pero katwiran niya, kinakabit raw niya ang plate number kapag siya'y babiyahin na. Sa huli, gandang katwiran. Ayos. Magandang katwiran yan. Pero sa huli, pinagbigyan naman siya hanggang bukas ng MMDA para alisin ang kanyang tindahan maging yung kanyang solar panel. Maliban dyan, agad na in-impound ng MMDA ang ilang mga sasakyan na nakaparada sa tabing kalsada na walang mga driver. Maging ang mga tricycle driver na nakaparada sa kanilang tricycle para lang matulog at magpahinga sana ay natikitan rin ng MMDA. Paalala nila, mahigpit ngayon ang pinagbabawal ang lahat ng sagabal sa kalsada bilang paghahanda sa traslasyon. Ako, si Isaiah Mirapuentes, Abante. Thank you, Isaiah. Baka yung tindahan yun na rin yung outpost ng barangay para 24 hours. Buwalan nyo yan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating makabuluhang talakayan dito lamang po sa inbox sa mga kaabante. Kita-kits ulit tayo or kita-kits ulit tayo. Tayong dalawa, tayo sa Abante Pilipinas bukas alas 4 ng umaga. Samantala, bukas makakasama na po ninyo si Kaabanteng Eli Saludar dito sa programang Inbox. Again,
With your permission, paalam po muna and see you again tomorrow sa Abante Pilipinas. Bye! Antabayanan ho ninyo mga balitang kawing-kawing, sunod-sunod, walang patid sa Abante sa tanghali.